Kumusta po mga kaps, mga kababayan? Welcome to Nob's Vlog. Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, limitado ang tema na gustong pagdebatihan. So sa palagay ko mga kaps, mga kabayan, ay walang mangyayari na debatihan sa pagitan ni na Carpio at ng Senador Marcoleta. Oh no! Hindi kasi magkasundo ang dalawa sa tema. Dahil ang gusto ni Justice Carpio ay dalawang paksa, no? Dalawang paksa lamang or tema ang pag-uusapan, samantalang ang kay Senator Marcoleta ay gusto ay yung buong issue para di umano malinawan at makinabang ang taong bayan. Okay, bago tayo magpatuloy mga kaps, mga kabayan, pasalamatan ko po muna kayong lahat na mga suki kong viewers dito sa Nob's Vlog channel. Sana huwag kayong magsawa o maumay, no? Dahil alam kong walang kabuhay-buhay ang aking vlog. Ganun pa man, ako hindi pa rin nahihiyang humingi sa inyo ng like at kung talagang naiinis kayo ay i-share na lang ninyo itong aking mga video. At kung talagang wala na kayong gana bago kayo mag-escape, mag-subscribe muna para doon sa aking mga bagong mga viewers. Kapal, no? Okay. So ito, panoorin natin ang mga pangyayari na ito naman yung bibigyan natin ng opinyon, punto at reaksyon. Okay? Ito na, let's go! Senator, pwede namang, hindi po ba pwedeng gawin ito nang hindi kailangan pagdebatehan? Parang pagtulungan na lang ng legislatura, ng ehekutibo. Opo, itago na lang. Para once and for all, mailatag natin na mas maganda yung posisyon ng buong Pilipinas sa isyong ito against the position of China nang hindi tayo nagtatalo-talo in public. Dapat sana gano'n eh. Kung ano-anong sinasabi niya, hindi raw kailangan ng coordinates. Saan ka naman nakakita ng retired justice na sasabihin niya yung gano'n? Kung hindi niya alam ang mga batas, problema niya na yon. Pero yung daldal na siya ng daldal at sinasabihan pa niya ako na he belongs to the lowest class of lawyers. Hindi naman ako, tatanggapin ko naman yun. Yun ang pag-aakala niya sa akin eh. Kung siya ang pinakamagaling na abogado ng buong Pilipinas, di okay lang yun sa akin. Okay, Senator, so ibig sabihin po, para sa inyo wala nang atrasan yung debate na ito? Alam mo kasi, yung bang pag sinasabi niyong walang atrasan, wag na yung parang matatapang kami. Hindi po. Ito gusto ko free-willing discussion. Ang mananalo dito taong bayan. Correct. Dapat po talagang gano'n ang end goal. Pero ibig sabihin, kasado na nga po yung debate. Wala nang atrasan, tuloy-tuloy na ito. Naghihintay na lang kayo ng venue. Ang problema, hinihintay ko na tanggalin niya yung mga limitasyon kasi nag-o-offer yung Philippine Bar Association, hindi naman malinaw. Ano ba talaga yung lawak ng pag-uusapan namin? Kasi ang gusto niyang pag-usapan namin, sinabi ko daw, there is no such thing as West Philippine Sea. Alam mo kasi, pinuputol nila yung salita ko eh. Nung sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea in the eyes of the international community, dahil hindi pa nare-recognize yun. Yun ba yung pag-uusapan namin? Yung pinuputol nila yung sinasabi ko, minamali nila, nililin lang na yung taong bayan. Yeah, he said he accepts the debate pero binago na yung topic, no? So, I think we have to go back to why we're having this issue. Sabi niya, there is no such thing as a West Philippine Sea. So yun na lang dapat pag-usapan namin. Is there such a thing as a West Philippine Sea? Secondly, sabi niya, we have 4 islands in the KIJ that are outside the exclusive economic zone. We cannot claim them. So the issue should be, can we claim islands of the Kalanayan group outside the EEZ? Yun na lang, simple na lang. Kasi iba-iba yung gusto niya, iba yung sa akin. So let's just focus on why are we having this debate, why this discussion, no? Okay, kayo po ba may kondisyon din kayo para sa debate na ito, Senator? Gusto ko, ang kondisyon lang, huwag tayo maglalagay ng limitasyon. Pag-usapan natin, sa malawak ito comprehensive ito, complex, far-reaching. Pagkatapos sasabihin niya, pag-usapan namin, ba't niya sinabi ang inihiwalay niya si teritoryo ang
ang Calayan Island Group. Paano kayo mag-uusap nun? Hindi ko naman sinabi yun. Siya ang nagbibigay ng salita, nilalagay niya sa bibig ko. Kasi ano po ang contention po tayo po nanalo na sa arbitral tribunal Hindi po yun, hindi nila. Minamali nga kayo. Anong ipinanalo natin? Sinabi ba niya, meron ng West Philippine Sea? Inaward batas atin ng gano'n? Niloloko niya ang taong bayan Basahin niya yung arbitral tribunal kung may sinabing gano'n. Wala po. Ang sinabi lang ng tribunal, China, alisin mo yung 9-dash line. Pinanalo ba natin yon? Sinabi ba, sa inyo ng West Philippine Sea? Nakikita na namin, nakadrawing ng West Philippine Sea. Sinabi bang ganon? Sige po. Hindi naintindihan ng tao ito. Nililid lang niya ang taong bayan. O ayan, napakinggan natin yung magkabilang panig mga kaps, mga guys, no? So, hindi conforme ang Senator Marcoleta kung ang kanilang magiging tema at paksa ay yung doon lamang sa dalawang bagay na gusto ng retired Justice Carpio. Ang nais nga talaga ni Senator Marcoleta ay yung buong katotohanan na, yung kabuuan ng issue. Di po ba? Kasi dito ay talagang pursigido at desidido ang Senator Marcoleta na sabihin ang totoo. Ano yung mga bagay na hindi pa alam ng taong bayan. So dito makikita natin na hindi uurong itong si Senador Marcoleta. Kasi nga po, ang pinaninindiganan nito ay bakit sa kabila ng mga pahayag niyang iyon na wala naman siyang ibang masamang motibo, ay binabaliktad at siyang ginagawang may kasalanan. Pinapasama yung mga bagay na para sa kanya ay nililinaw lang naman niya. Alam niyo mga kaps, mga kababayan, matindi talagang ni Senator Marcoleta. Hindi basta-basta ito, abogado. At hindi basta-bastang tagapaglingkod ng bayan ito. Ito yung taong ang ipinaglalaban niya ay yung batas. Pero ninyo, meron bang defender ng batas natin na nakita kayo? Diyan sa mga nanunungkulan or sino man, individual. Ito lang si Senator Marcoleta na nakikita ko. Bakit ko sinabing nagtatanggol niya ang batas? Kasi nga po, yung batas, ginawa ito para sa taong bayan. Para sa kapakanan ng nakakarami. Hindi ito ginawa para sa pakinabang lang ng kung sino. Na kung sinong individual, na kung sinong grupo, na kung sinong samahan. Hindi po, no? Kasi yung iba dyan, ginagamit ang batas sa hindi magandang motibo. Kaya nga po sa panahon ngayon meron ng bending the law, no? Bending the law. Ipinangatwiranan pa nung binatikos yung pronouncement na yan, sinabi na yung bending the law is not breaking the law. Di ba? Tama nga naman. Di mo naman binali Binaluktot mo lang. Oh. Binaluktot mo papunta doon sa gusto mo para umayon doon sa plano mo. Oh, di ba? Hindi rin maganda 'yon, hindi tama 'yon. So isang bagay 'yon na pang-uuto sa sambayan ng Pilipino. Sa kung si Senator Marcoleta pa nililin lang nila yung sambayan ng Pilipino Oh, hindi pwede yan ganyan kay Senator Marcoleta, no? Pag nasa katwiran ang tao na ito, no? Ito, batay sa obserbasyon ko. Dahil sa siyempre matagal natin siyang sinusubaybayan, abay, pag nasa katwiran at nasa tama talaga ito, hindi mo kayang sagupain ito na basta-basta lang. Ito nga no? Yung pagmanipula, yung pagmamali sa mga ginagawa niya, mga sinasabi niya, ito nilalabanan niya, no? Mag-isa lang yung tao na yan. Wala siyang kakampi. Oh, yun lang, yung kasama niya lang doon yata sa programang Saganang Mamamayan ng Net 25. Pero siya pa rin yung pinaka doon, talagang matatag na tagapagsalita. Backer na lang yung kumbaga kickback na lang yung mga ibang host doon. Di katulad nitong iba, no? Abay, may mga estasyon talaga sila at doon may mga grupo, may mga samahan. Kung gusto nilang sirain, ang sino man kaya nilang sirain. Kung gusto nilang pabanguhin, yung mga korsonada nilang mga tao, kaya nilang pabanguhin. Ngayon,
yan yung mga yan, hindi obra yan kasi Senator Marcolita, kaya kayo, humanda kayo. Eto nga no, tingnan nyo ha, meron siyang hinamon dito na isang, basta ito, vlogger din ito at merong kasama, may mga kasama ito, mga grupo, at yung mga iniimbita lang nila, magiging guest nila sa kanilang programa, ay yung alam nilang papabor doon sa plano nila. Diba? So ito pakinggan natin kung sino ito. Tuloy lang natin. Kung meron mang mga ganitong klase ng contention siguro, Senador, pag-usapan na lang ng tahimik at wag na ho sa publiko at baka makapanood pa ho yung kalaban. At sabihin mo, siya yung maunang tumigil ng kasasalita. Palagi siya ini-interview ni Christian Isguera. Akala mo napakarurunong nilang dalawa. Pero Ayan. tingnan nyo ang ginagawa nila, panlin lang lahat. Ayan nyo, pagka nakausap namin si Justice Carpio, papahatid po namin. Sabihin ninyo kay Christian Isguera, Ay. imbitahin niya ako. Siya lang kasi ang kinakausap niya, hindi nalalaman ng tao ang kabilang banda Nakikinig po si Christian siguro sa atin ngayon. Sabihin mo, kung Sige. nakikinig ka, Christian Isguera, akong kausapin mo, hindi puro lang yung kinakausap mo, puro mali naman ang Okay. sinasabi. Sige, Okay. Senator, Salamat po, maraming Senador. salamat. Ayan, yari ka ngayon. Binanggit yung pangalan, Christian Isguera. So alam kong kilala niyo yan kasi maraming mga followers yan dito sa social media. No? So ayan ngayon, imbitahan nyo naman siya. Hindi yung iniimbitahan ninyo yung puro pabor na lang sa inyo, di ba? Yung iba dyan, scripted na no? Eto, i-live ninyo, imbitahan lang po ninyo siya. Mabait naman to Senator Marcolita. Kung ano naman ang gusto ninyong tanong doon, marunong to. No? Hindi nyo na kayang, nito siya, lecturean pa ninyo kung anong gagawin dahil marunong to makibagay sa lahat. Kahit saan mo dalhin ito siya, di ba? Ayan, mga kaps, mga guys, kayo na po balang mag-comment sa comment section natin ang inyong opinion at reaksyon at nang mabasa naman ng taong bayan ng inyong mga saloobin. Okay, ito po muli ang inyong Nobs Vlog. Nag-opinion, nagbibigay ng punto at reaksyon sa mga bagay na napapanood natin at mga pangyayari dito sa ating bansa. Okay, so muli po nag-iwan ako sa inyo ng mga pagbati at sinasabi laging mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.